Sa unang tingin, ang ating nakikitang nakaukit na marka sa larawang ito ay mukhang isang simpleng bulaklak. Gayunpaman, kung susuriin natin itong mabuti, ito ay isang geometric marker. Kapansin-pansin na ang hugis nito ay isang rhombus o diamond na may ekes at cross sa gitna. Ngayon, ang pagkakahati nito sa apat na tatsulok o mga triangles ay nagpapahiwatig ng paghahati o division. Maaaring ito ay tumutukoy sa apat na direksyon o apat na unit ng sukat pababa. Base sa kultura ng mga Hapon, ang chrysanthemum o imperial seal ay may maraming talutot. Ngunit ang sakura or cherry blossom ay may 5. Base sa larawang ito, ang ating nakikita ay 4. Base naman sa paniniwala ng mga Hapon, ang numerong 4 ay kamalas-malas dahil ang tunog nito ay shi, kung saan ay katunog ng salitang kamatayan. Ito ay unang senyales na ang marka ay maaaring babala. Pagdating sa diamond na hugis ng markang ito ay madalas na sumisimbolo ng hard object o vault. Kung ang diamond ay nakahiga, maaari itong mangahulugan na ang bagay ay nasa ilalim. Ang X at cross naman sa loob ng diamond ay napaka-kritikal. Ang ganitong simbolo ay may dalawang ibig sabihin. Maaring ito ay target point o danger. Dahil ito ay nakakulong sa loob ng diamond, malaki ang posibilidad na ito ay danger inside o explosives within the vault. Pagdating naman sa sukat, ang mga sulok ng diamond ay ginagamit para sa triangulation. Ang bawat kanto nito ay maaaring nakaturo sa susunod na marka. Ang 90-degree angle sa gitna ay nagsasabing spot o direkta sa ilalim. Ngayon ay tignan nating mabuti ang 4 na petals o mga triangles. Pantay-pantay ba sila? Sa estilong ito, kung may isang triangle na mas mahaba o mas malalim ang ukit kaysa sa iba, iyon ang pointer. Iyon ang direksyon na dapat nating sundan. Kung ang 4 na petals ay pare-pareho ang sukat, ang ibig sabihin nito ay center spot. Ang kayamanan o ang pasukan ay nasa ilalim mismo ng batong ito, o di kaya ay ito ang sentro ng radius ng paghahanap. Ang ganitong marka ay kadalasang final marker. Hindi ito inilalagay sa malayo. Kung nahanap mo ito, malapit ka na, pero nasa delikadong posisyon ka. Ang mga bulaklak bilang marka na ginamit ng mga sundalong Hapon ay madalas na uugnay sa mga bagay na sumasabog o kumakalat. Kaya ang naturang marka na ito ay maaaring nagpapahiwatig na rin ng explosive trap. Ang hugis na parang sumasabog mula sa gitna ay simbolo ng bomba. Kung may makikita kang maliit na butas sa paligid ng linyang ito, kumpirmadong bomba ito. Pero maaaring nagpapahiwatig na rin ito ng poison gas. Ang ilang grupo ng mga sundalong Hapon noon ay gumamit ng glass spheres na may lason. Ang simbolo nito ay minsan bulaklak. Kapag nabasag ang container, kakalat ang amoy at lason. Kaya kung maghuhukay ka sa ilalim nito, mag-ingat sa mga ceramic jars o bote. Huwag basta basagin. Ngayon, kung ang mahabang axis ng diamond ay nakaturo sa east-west, ito ay tumutukoy sa pagsikat at paglubog ng araw. Kung ang dulo ng diamond ay nakaturo sa isang river o creek, sinusunod nito ang water trail. Pagdating sa triangulation, ang marka na ito ay maaaring corner marker. Posibleng may 3 pang ganitong marka sa paligid na bumubuo ng mas malaking kahon.
Ang batong ito ay maaaring isa lamang sa mga kanto. Pagdating naman sa lalim, ang bawat triangle ay maaaring mag-represent ng 10 feet. Dahil sa may apat na mga triangles, pwedeng nasa 40 feet ang lalim. Sobrang lalim nito kaya maaaring bawasan ang estimation sa meters. Pagdating naman sa aking pagsusuri sa kapaligiran ng batong ito, mapapansin natin na may mga tuyong dahon ng kawayan. Ang kawayan ay madalas na marker din. Ang mga sundalo nga po noon ay nagtanim ng kawayan bilang marka dahil mabilis itong dumami at matibay ang mga ito. Kaya tingnan kung ang mga kawayan sa paligid ay nakaayos sa triangulo o meron itong kakaibang variety. Kabuuan, ang naturang marka na ito ay masasabi kong tumutukoy sa explosives, danger at saka center point. Sa madaling salita, may laman dito pero may kapalit na panganib. Kaya para kay ka-TH, mag-ingat. Ang larawang ating nakikita rito ay walang kaugnayan sa unang larawan na ating sinuri. Ngayon, ang unang tingin natin dito o pinakaagaw pansing detalye ay ang mukhang malalim na butas sa gitna. Ito ay madalas na tinutukoy bilang open mouth kung ito ay hawig sa bibig ng hayop o simpleng cave entry. Kapag ang butas na ito ay natural na nakabukas ng ganito kalaki, meron tayong dalawang posibilidad. Una, ito ay nabuksan na ng mga naunang hunters o dahil sa erosion. Minsan, ang malalaking butas na madaling makita ay pain lamang. Ang tunay na laman ay maaaring nasa ilalim ng sahig ng butas na iyan o nasa gilid na sementado. Base sa larawang ito, mapapansin natin ang gilid ng butas ay matatalim. Kaya kung ang mga gilid ay rough at hindi pulido, ito ay maaring natural fissure lamang. Ngunit kung meron tayong makikitang bakas ng pagtatabas sa gilid upang magkasya ang tao o kargamento, iyon ang positive sign. Kung ating pagmamasdan ng mabuti ang hugis na nabuo sa ibaba ng butas, mapapansin natin na ito ay tila bumubuo ng hugis triangulo. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang triangle ay may kaugnayan sa triangulation. Ngunit kung ito ay nasa bakuna, madalas itong nangangahulugang dig here o underneath. Ngayon, kung ang triangle ay nakaturo sa itaas, ang deposito ay nasa itaas o sa likod mismo ng bato. Kung nakaturo naman ito pababa, kailangan nating magkukay sa paanan. Base sa larawan na ito, ang triangle ay nakaturo sa pababang direksyon. May posibilidad ng malaking butas na ating nakikita rito ay hindi ang main entrance. Ang main entrance ay nasa ibaba, kadalasan sa paanan ng bundok o malapit sa ilog. At ang mga butas sa mataas na bahagi ay nagsisilbing air vent o labasan ng usok o hangin. Kung ito ay air vent, mapanganib pumasok dyan dahil dire-diretso ang bagsak niyan sa ilalim. Ang mga air vents ay madalas ding nilalagyan ng lason o chemical bombs bago ito isara. Bago natin ipagpatuloy ang pag-explore sa butas na ito, kailangan nating isaalang-alang ang mga babala na kaakibat ng ganitong itsura base sa kasaysayan. Una, ang mga ugat ng kahoy ang maaring tanging humahawak o sumusuporta sa ilang malalaking bahagi ng bato. Kung puputulin mo ang mga ugat na iyan, maaaring gumuho ang buong bato. Maliban dito ay ang mga ahas
at paniki. Ang ganitong madilim at malamig na butas ay natural na bahay ng mga ahas, lalo na ang kobra at paniki. Ang dumi ng paniki ay naglalabas ng amonya na nakakalason sa baga sa loob ng kulob na espasyo. Para kay ka-TH, ang aking payo ay huwag pumasok agad. Ang hugis ng butas ay mukhang delikado. Kung ito ay tunay nga na Yamashita Treasure Site, asahan ang booby traps sa bunganga pa lamang. Kung maghuhukay ka naman, magsimula sa paglilinis ng mga halaman sa paligid upang makita ang kabuuan ng mukha ng bato. Hanapin ang iba pang mga markings o ukit na maaring natatakpan ng lumot. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.